Itong pagkasinungaling ni Mike Abe, birahin natin itong kasi halata na talaga bayaran talaga itong lintik na to. Nagtatrabaho to sa gobyerno pero ang ano nito, puso niya talagang maano mo na bayaran. Sinungaling talaga itong lintik na itong Mike Abe na to. Kasi sobra niyang react nung nabasa daw niya kahapon o napanood niya sa mga video ang tungkol nga nitong pagsabi ni Bongbong Marcos na wag i-impeach si VP Sara. Grabe niyang react. Pati mga congressman ito si Kunghon, si Joel Chua, grabe yung pag-deny. Na alam na nila yun kung sino yung sinasabi na nagpadala ng message. At saka, ito si Mike Abe, todo deny din. Talaga niya alam. Huli siya sa balita eh. Kayo, mga supporter nito, grabe din. Hala, ang comment nito mga iba dyan, Saramaw, ano pang mga iba-iba dyan, tumigil na kayo dyan sa mga ano nyo, kabulastugan nyo, kasi itong pinaglalaban nyo ngayon, ayan na, nagunti-unti nang bumaliktad na. Pag ito'y bumaliktad na tuluyan, makipagbati ito kay Sara Duterte, kinakain nyo yung mga sinasabi nyo ngayon. Tingnan natin yung mga pinaggagawa nyo. Pero itong kinakampihan namin ngayon, hindi yan pwede magpariglo. Pero itong manok nyo, ang presidente na yan, may tsansang magpaariglo. May tsansang magpaariglo kasi bago matapos yung interview niya, mayroong nagtanong doon. Ipasok ko yung video kung saan sinabi niya nag-leak yung video niya. Tapos ipasok natin kay Mike Abe. To House leaders which surfaced on Thursday, November 28. Well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Mike Abe, ito, nag-leak na nga daw eh. Nag-leak yung sinabi niya. Yung message niya doon, tapos sumabog. Ngayon, Mike Abe, todo ka pa bira ng bira kay VP Sara? Ito nga nag-leak na nga yung wala talaga. Pag masama talagang gawain, mayroon talagang hindi magandang mangyayari. Sige, Marcos, tuloy mo yung paliwanag mo ito para matauhan yung si Mike Abe na yan at saka yung mga supporter ni Mike Abe na mga kapal din ang labi. Ganyan mga sismuso eh. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Marcos further points out that an impeachment complaint would only tie down both chambers of Congress. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. Tolentino, sip-sip din yan. None of this will help improve a single Filipino life. This comes amid a worsening political rift between Marcos and Duterte. The vice president earlier said she already instructed someone to kill the president, the first lady, and the House Speaker if she herself gets killed. Marcos himself said he will not tolerate such criminal threats, declaring he will fight back against it. The vice president has repeatedly defended her remarks, saying she was taken out of context. Calls for Duterte's impeachment also come amid a probing House Committee on Good Government and Public Accountability into alleged fund misuse at the office of the Vice President in the Department of Education. Kinonfirma ni President Marcos na nagpadala siya ng message. Ngayon, iyak na lang kayo nito. Ito si Mike Abe, pasok natin yung sinabi niya. Tapos yung si Kunghon, grabing nito, pati si Chua. Hindi po nakakatanggap ng kahit anong instruction o anumang official communication from Malacanang Palace ang mga kongresista at ang kongreso mismo tungkol dito sa pinakalat na issue na pinatitigil daw po ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po ninyo ang ilang reaksyon ng mga mababatas, okay, bago tayo magbigay ng iba pang paliwanag dito. Unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us kasi maniwala work of government. Yan pinapalabas nila pinapalabas na. All Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman Congressman po Chua, wala daw, hindi daw niya alam yan. Communication from the House leadership
Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Yan, no? So, Well, malinaw. no, wala tayong Congressman Chowa, Congressman Kong Hon. kung saan nga po nanggaling yung text Kung sabi-sabi message na ako yan. mo, Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, alam mo, Mike, lahat naman ng ano yan, Congressman tao, Kugmo. may karapatan na mag-file ng impeachment. Yes. 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 Siguro Yes. nasa Anong yes ngayon? No na! Konsensya na yan, no? Ng mga bawat Huwag miyembro mo ipakita ng, yung ni Kugmo na yan. Kamara, Mukha ni kung Kugmo. susuporta sila sa impeachment na may magpa-file, dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, no, ang mga miyembro Yan, ng no? Malinaw. Kongreso. Hindi malinaw? Gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan, no? Administrasyon? Tungkol sa impeachment. Ayan, wala pa. Dahil abalang-abala nga kami, no? Lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso, talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto natin Wait, ano yan, Ray? Na? Alis. Alis na po yung kanya, maaga pa, hindi na nabalik. Iwan dito yung mga niya. malaman kung ano ba talaga So, ayan, linaw. yung mga nangyari. Hindi malinaw, Mike. Tungkol siyempre sa confidential fund, no? Hindi ng sa Office linaw. of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, so katulad ng DOJ, NBI, no, mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung may nilabag pang batas, no, ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag pa sa... So, malinaw po. Hindi malinaw, ha? Ilan yan? Congressman Chowa, Congressman Kugmo. anong tawag ito? Kong Hon ng tama ba? Ng Zambales. Maging si Congressman Acop ng Antipolo, Congressman Danny Suarez ng Quezon Province. Sinabi na nila walang ganyang tinatanggap silang instruction coming from Malacanang Palace. Diba? Ayan na, ayan na. Yan nga yung sinabi ni Congressman dito eh. Kahit sino pwede mag-file at hindi pwedeng pigilan. So, ayan. Ang aking tingin dito, Sige, opinion mo na. okay, tulad ng sinabi ko ay na umaga, hindi yan gagawin ng Malacanang, napigilan sila. At hindi papayag naman ang Kongreso kung sakali man. Kasi yan po ay isang paglabag sa kanilang separation of power or kanilang obligasyon bilang tinatawag Paliwanag na ang ng matalino. mga Pilipino. Kaya nga kanilang pinagdidiinan, House of Representatives, House of the People, Kongreso ng Republika ng Pilipinas. House of Kumakatawaan Crocodile. sila sa lahat ng mamamayan, bawat distrito, at kumakatawaan sa mga marginalized sector. Marginalized. Ang Congressman. Paano sila pipigilan? Paano? Sinong pipigil? Wala. Marginalized daw. Marginalized ba yung mga congressman na yan? Bayad yan. Si VP na mismo nagsabi niyan, pasensya ka na, VP, kasi kailangan namin ng pera kasi mag-i-election. Marginalized ba yan? Mga buwak ng inayang mga yan? Pati ka na rin, Mike. Ayan na nga, nagsabi na, kung hindi nyo ititigil yan, ang mga congressman na yan, kayo talaga nag-umpisa ng gulo. May order na nga, itong presidente na yan, na itigil na yan. Please nga, please. At hindi po ito yung isa pang malinaw dito. Hindi ho matatakot ang Kongreso at Malacanang So, kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Ang papairali ng Estado ay batas. Mananagot ang dapat managot. Pero yung pinapalabas ng iba na para bang natatakot ang Pangulo, natatakot ang Kongreso sa mga Duterte. Mike Enriquez talaga to. Mike Abe, naalala mo ba dati, panahon ni VP Lene Robredo, na ang mga congressman pwede rin, nila i-impeach? Anong sabi ni President Duterte? Huwag nyo nang gawin yan. Di naman sa banta eh. Kung
Ginawa nila ngayon ni Presidente Bongbong Marcos, yung ginawa dati ni Duterte. Bakit nagawa niya ngayon? Anong ano niya? Gaya-gaya niya. Ang estilo dati ni President Duterte. Na itigil niya yan. Ngayon, magsalita ka kasi, halata kang bayad. Wala ka rin bayag eh. Ayan na nga, sumingaw na. Kakahiya kayo eh. Kahiya kayo. Never. Hindi mangyayari yan. Kasi ang Estado ay hindi Hindi pwedeng mangyayari. takutin at hindi dapat matakot dahil sila ay mamamayang Pilipino. Mamamayang Hindi pwedeng Pilipino. isuko ng mga incumbent government official from president down so mga local government hanggang saan yan ang Estado, lalo na ang Pangulo dahil yan ang sinumpaan tungkulin niya. Sabi ko, labas na ako doon sa kanyang video kasi nakita na eh kung ano talaga ang nangyari. Pinigilan na, hinarang na ng presidente ngayon ang impeachment laban kay VP Sara na wag na niyo ituloy yan. So mayroon pa rin kaya nakita ko sa balita na mayroon pa talagang ano niya na porsigido talagang ituloy. So kung ito may porsigido ituloy nila, hindi na to nanggaling kay President Bongbong Marcos. Malamang sa malamang kay Tambaluslos na yan. Kay Martin Romualdez na. So kung ipatuloy nila yan ang impeachment dyan, nangangahulugan na tama ang hinala ngayon na ito si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez mayroon ng may split decision na naman. Malamang at malamang to pag hindi to titigil dyan sa Kongreso, pag ituloy-tuloy pa rin yan, malamang ang mga congressman yan, sinusunod pa rin nila si Martin, hindi ang presidente. So ngayon, Mike Labi, sino ngayon ang kinakampihan mo ngayon? Si presidente o yung speaker na sobrang gahaman sa pera? Pag ito ngayon, yung impeachment na yan, sige pa rin yan dyan sa Kongreso. Ag manipula niya yan si Martin Romualdez, hindi na si Bongbong Marcos. Sabi ko nga, di ba? Wag naman sana na sinabi lang yun para i-cool down lang yung mga tao. Pag ituloy-tuloy ito, di kung hindi to talaga haharangin ulit ni Bongbong Marcos, ibig sabihin, wala lang. Yung salita na yun, wala lang yun. Pangharang lang talaga niya para huhupa lang yung gulo. So babalik ulit yung mga tao nito. Mag-alburuto ulit dito sa ating gobyerno ngayon. Mag-alburuto ulit kay Bongbong Marcos. Kasi wala kang isang salita. Ngayon, mayroon ka pang sinabi na makipag-reconcile ka, may posibilidad ba makipag-reconcile ka kay VP Sara? Wala siyang masabi daw, wala siyang masabi nun. Pero mayroon siyang balak siguro na gawin niya yun. So, ito yung opinion ko nito, Mike Labi. Huwag ka masyadong magaling-galingan. Kasi, hindi ka naman dikit din sa palasyo eh. Hindi ka naman din dikit sa mga Marcos eh. Feeling mo kasi sobra kang dikit sa kanila eh. Tuloy, yung mga supporter mo nahawa sa yung hambog ka. Mga supporter mo nahawa sa yung mag-commit ng super bastos. Kasi, ugali mo, super bastos ka. Nagbalibag ka ng microphone sa isiminay dati. Dahil ayaw mo mapuna yung mga sinasabi mo. Ngayon, yung mga supporter mo, mga bastos din. Buti na lang yung mga supporter ko dito. Hindi yan mga bastos sa gigaya mo ng mga supporter mo. Buwa ng ina ng mga supporter mo. Mababasa sa mga comment dyan ang mga babastos eh. Ngayon, sabi mo, hindi totoo yan. Hindi maano ng presidente yan. Nangyari nga eh. Anong masasabi mo ngayon? Maglabas ka nga ng vlog mo kung bakit nangyari yun. Na si President Bongbong Marcos balingbing na. Maglabas ka ng vlog kung anong masasabi mo dyan. Para makita sa mga supporter mo kung ano talagang opinion mo, kung totoong may mga opinion ka. Ilabas mo.